Sa mga temporary foreign workers, yung patapos na ang kanilang mga visa at saka sa mga postgraduate visa na students, panoorin niyo to. Tinatawag na flag polling ang prosesong ito o ang pagtawid ng temporary residents patungo sa US land border at pabalik ng Canada. Flagpole to flagpole para iproseso ang kanilang immigration documents. Ginawa ito ng isang pamilya mula Kitchener, Ontario dito mismo sa Sarnia border. Pero malayo sa kanilang inasahan ang kanilang naging karanasan. Kasi grabe yung naramdaman namin, not just as a person but as a Filipino and as a temporary workers here in Canada. Pebrero nang tumawid ang pamilya Respicio sa Canadian border para palawigin ang kanilang temporary status. Kinailangan ng pamilyang patatakan agad ang kanilang papeles dahil may bagong job offer ang mister. In the case of Mr. Respicio, yung post-graduation work permit niya is mag-expire na. Dumaraming temporary residents ang gumagawa ng flag polling kada taon. Sa datos ng CBSA, lumobo ang bilang ng flag polling cases mula mahigit 7,000 noong 2021, naging mahigit 60,700 noong 2023 at ngayong taon hanggang Pebrero. Mahigit 13,000 na ang gumawa nito sa border, ang pamilya Respicio. Inakalang walang magiging issue sa border pero nagkamali sila. Ang sabi niya kaagad, sa first minute pa lang namin doon, is that, do you know that we have a crisis in Canada? Sabi namin, parang nagulat kami. Hindi kami makasagot. Sabi niya, nahihirapan din ang mga citizens and permanent residents of Canada na makahanap ng work because of temporary workers like you. Napabili ng flight ticket pabalik ng Pilipinas ang pamilya. Kasi nagpapanik na siya eh. Officer, we just here to work, to get our work permit, and we are desperate to have our work permit because our existing permit is expiring tomorrow, or until tomorrow, which is February 3rd. Tapos ang sabi niya is 2 words, desperate and fear. We hate desperation and fear, so you really have to go home. So book a flight right now, straight from Toronto to Manila. Right now, non-refundable. If you will not do that, then I'll be doing like a negative, a negative report for you, and you will be banned in going back to Canada. Mahirap mang tanggapin. Posibleng makasama ang flag polling sa sitwasyon ng temporary residents. Meron akong mga cases na narinig na lumapit sa akin minsan na nakapasok sila sa Canada as visitors. Yung CBSA officer, kinancel yung kanyang TRV. At binigyan siya ng order to basically purchase of ticket back kaagad. Tapos nilagyan siya ng misrepresentation flag sa kanyang file at inadmissible siya sa Canada for 5 years. Dahil dun sa TRV application niya, ang sabi niya lang is to visit family. Yun pala may intention to work. In terms of risk naman of approval or denial, I would say it should be the same. Kasi yung standard is pareho. But subjectively, ito yung napag-usapan natin kanina, subjectively, baka mas malaki yung risk dun sa flag polling kasi nga yung attitude ng mga officers is hindi okay. Sa datos din ng CBSA, simula Enero 2023, 8 reklamo na ang natanggap nila kaugnay sa hindi patas na pagtratong naranasan habang nag-flag polling. Sinabi ng CBSA, ginagamit nito ang mahalagang resources sa border. Nililihis ang Canadian at American officers mula sa kanilang enforcement activities at nakadadagdag sa wait times ng mga cross-border travelers. Inaengganyo nila ang foreign nationals sa Canada na magsumite ng kanilang aplikasyon online sa IRCC website. Kaya payo ng mga abogado. Consider online muna. Kasi yun yung what should we say, normal na process. Get advice, get it reviewed. Dahil hindi biro ito, pwedeng madali kayo at libo-libo ang gagastusin ninyo and potentially deadly to the point na kapag kayo napatawan ng misrepresentation, ban kayo from Canada for 5 years. Piniling ilaban ng pamilya Respicio ang kanilang status. Inaantay naman ang resulta ng kanilang work permit application na kanilang isinulong online matapos ang insidente. Natutunan din nila ang isang aral na hindi malilimutan. Be ready and make sure, kung alam mong tama ka, ibato mo rin yun sa officer. Kasi
wala ka nang vina-violate eh. Dagdag ng CBSA, mayroong proseso para sa mga reklamong inihahain ng publiko laban sa kanilang officers. Sineseryoso nila ang lahat ng complaints na natatanggap at tinatrabaho sa propesyonal at patas na paraan.